Maaari raw tumaas ang presyo ng Noche Buena items sa Disyembre kung tuluyang babagsak ang halaga ng piso kontra dolyar ayon sa isang samahan ng mga pamilihan. Ngunit agad itong pinabulaanan ng Department of Trade and Industry. May news to go si Rida Reyes. Ilang araw nang naglalaro sa 50 peso level ang halaga ng piso kontra dolyar. Kung magtutuloy-tuloy ito, posible raw tumaas ang presyo ng ilang bilihin ngayong magpapasko, kasama na ang Noche Buena items. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, posibleng maramdaman ang paggalaw ng presyo simula sa Disyembre. Pag nag-increase ang manufacturers or distributors, no, ang suppliers nag-increase, there's no way for us not to increase. No? Kasi what do we pay our people? Kuryente, taxes. Hindi pa masabi kung magkano ang paggalaw sa presyo. Depende raw ito sa magiging demand. Some manufacturers will probably hold back increases until early next year because by that time, medyo weak na naman ang purchase. Pero sabi ng Department of Trade and Industry o DTI, walang dahilan para magtaas ng presyo ng mga bilihin ngayong Kapaskuhan. Walang magiging price increases until the end of the holidays. Kasi as early as July, nakapag-start na sila ng mga inventory stock. Kaya habang nakapako pa ang presyo ng mga bilihin, inuunti-unti na ni Aling Meli ang pamimili ng mga sangka para sa Noche Buena. Maaga pa. Nakabili na ako ng pang-salad, saka spaghetti. Discounted items naman ang hanap ni Araceli. Yung buy one take one, hindi ka pabalik-balik pupunta sa grocery. Yun. Yung presyo mas lumiit. Rida Reyes, GMA News. Sa Southwest China, toneladang turtle shells at giant clam shells ang nasabat ng mga opisyal ng customs sa 6 na sasakyan. Nadiskubring nakasilid sa mga bag na nasa mga sasakyan ang mahigit 100 hawksbill sea turtle shells at 17 tonelada ng giant clam shells. Ayon sa mga opisyal, maliliit pa ang mga pawikan. May nakita rin na pinakamatandang pawikan na 58 sentimetro ang haba. Hinala ng mga otoridad, tinangkang ipuslit ang mga shell para maibenta. Tumataas daw kasi ang demand sa mga ganitong uri ng shells para gamitin sa mga mamahaling handicrafts. 4 na suspect ang kasulukuyang iniimbestigahan. Nagluluksa ngayon ang bansang Cuba sa pagpanaw ng kanilang dating presidente at revolutionary leader na si Fidel Castro. Ngunit ang kanyang pagkamatay ipinagdiwang ng ibang grupo. May news to go si Rafi Tima. Revolutionary icon kung ituring ng kanyang mga taga-suporta ang dating presidente ng Cuba na si Fidel Castro. Pero para sa ibang grupo, isa siyang diktador at malupit na pinuno. 1959 ang pangunahan ni Castro ang revolusyon na naging hudyat ng pagtatapos ng rehimeng Batista. Sa edad na 32, sinimulan niyang pamunuan ng Cuba. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, umunlad ang pamumuhay at nagkaroon ng maayos na sistema ng edukasyon at healthcare. Pero natikman din ng mga taga-Cuba ang kamay na bakal ni Castro. Nagkalabuan din ng Amerika at Cuba nang pumalag siya sa pangingialam ng Amerika at ideyang maging bahagi nito. Matapos ang halos 5 dekada, ipinasa ni Castro ang kanyang kapangyarihan sa kapatid ni Raul Castro noong 2008. Bago nito ay iniinda na niya ang sakit sa bituka. November 25, pumanaw si Castro sa edad na 70. Pero hindi sinabi kung anong sanhi ng kanyang pagkamatay. May mga nalungkot at nagluksa para sa kanilang dating leader. Pero meron ding nagbunyi at nagsayawan sa kanyang pagkawala. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang mga leader ng iba't ibang bansa, kabilang na si US President Barack Obama. Ang Malacanang nakikiramay din. Anila, naging pamana ni Castro ang maayos na sistema ng edukasyon at kalusugan sa Cuba. Noong Agosto, bumisita pa ang Department of Health sa Cuba para pag-aralan ang kanilang health system. Kahapon, nagsimula na ang 9 na araw na pagluluksa sa Cuba. Naka-half-mast ang mga watawat. Kansilado ang mga concert at sinuspindi rin ang pagbebenta ng mga alak. Na-cremate na ang labi ni Castro. Sa December 4, isasagawa ang state funeral para sa itinuturing na Chief Commander ng Cuban Revolution. Rafi Tima, GMA News. Susunod, Department of Health may iminungkahi ng petsa para sa nationwide firecracker ban. Pwede pa rin kaya magpaputok sa darating na bagong taon?
Mga tren ng MRT dinagdagan na para iwas siksikan. Yan ang iba pang balita at impormasyon sa pagbabalik ng News to Go. Ikinwento ni Pangulong Rodrigo Duterte na minsan ay pinapalo raw niya ng pabiro sa likurang bahagi o sa puwet ang mga pulis na babae. Nabanggit niya ito sa kanyang talumpati sa San Beda Grand Alumni Homecoming kung saan napag-usapan ng sexual harassment. Kahit mga staff niya sa palasyo, napapalo rin na daw niya ng dala-dala niyang folder kapag mainit ang kanyang ulo. Masyado na raw mahigpit ngayon. Paano na raw ang mga palabirong tulad niya? Pati ang vice-presidente biniro rin ng Pangulo sa kanyang talumpati. Pagkikilay niya, Os, sabi ko yung tuhod mo, bilog na siguro, hindi ka na nagdadasal. Dapat maging flat yan konti because women who go to church, medyo flat talaga yung knee, tuhod. What is clearly sexual harassment. Especially if you are a superior. Ganon, talagang mahirap. And even looking at lewdly at the people. Ang problema kay itong modern times and the living past, lahat na lang bawal. Ay ako, palabiro ako. Pati yung mga babae na polis, pinaghampas ko yan pag ng puwet, ginaganon ko. Diyan sa Malacanang, pag mainit ang ulo ko paglabas, dadala folder ko, isa ka pa. Sa ilalim ng Civil Service Commission Resolution number 010940, may tuturing na sexual harassment ang panghihipo at iba pang aksyong may kalaswaan. Sa Costa Rica, sa Central America, siyam ang naitalang patay sa paghagupit ng Hurricane Otto. Mahigit 5,000 naman ang nawala ng tahanan. Ilang bayan ang hindi na madaanan dahil sa matinding baha. Nawasak ang ilang tulay at nawalan din ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Nagkasana ng rescue at relief operations ang gobyerno ng Costa Rica sa mga apektadong bayan. Bibigyan din ng ayuda ang mga magsasaka na nasiraan ng mga pananim dahil sa hurricane. 2 bagong tren ng MRT ang binuo sa MRT Taft Station kagabi. Pansamantalang isinara ang isang bahagi ng panulukan ng EDSA at Taft Avenue mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Umaasa naman ang pamunuan na ang mga dagdag na tren ay makatutulong sa pagpapagaan ng biyahe ng mga pasahero. Kasabay ng pagpapaalam natin sa taong 2016 at pagsalubong sa 2017, posibleng magpaalam na rin tayo sa tradisyonal na putukan. Iminungkahi kasi ng Department of Health na ipatupad ang nationwide firecracker ban sa Setyembre ng susunod na taon. Sa draft executive order na kanilang isinumite kay Pangulong Rodrigo Duterte, ipagbabawal ang pagpapaputok malapit sa mga bahay. Pero papayagan ang mga community fireworks display na isasagawa ng mga eksperto sa pyrotechnics. Naglabas na rin ang nationwide work stoppage order ang DOLE para sa mga firecracker manufacturer. Ito ay matapos ang aksidente sa isang pabrika ng paputok sa Bulacan noong Miyerkules na ikinamatay ng 3. Ngayon pa lang nalulungkot na ang mga negosyante ng paputok sa Bukawi, Bulacan dahil maapektuhan ang kanilang kabuhayan. Ilang flights ang kanselado ngayong araw dahil sa masamang panahon. Kabilang riyan ang mga biyahe ng PAL Express at Skyjet mula Basco, Batanes patungong Maynila at pabalik. At biyahe ng Air Swift mula Maynila papuntang El Nido, Palawan at pabalik. Ayon po yan sa NAIA Media Office. Mga kapuso, 27 araw na lang, Pasko na. Isang mala trip around the world ang hatid ng mga palumuti sa City Hall sa Tagbilaran, Bohol. Bida naman sa puso ng mga maraming chikiting sa Balanga, Bataan ang isang life-size na Santa Claus. May news to go si Jay Sabale.
Kinaaliwan ng maraming chikiting ang life-size Santa Claus na dekorasyon ng isang bahay sa Balanga, Bataan. Kumakanta at sumasayaw ito ng mga sikat na Christmas songs. Ang ilang bata gabi-gabi talagang pinupuntahan ng Santa Claus para panoorin. Bukod sa Santa Claus, tantad din ng iba pang dekorasyon ang bahay gaya ng Christmas tree at Christmas lights. Kaya naman damang-daman na talagang malapit na ang Pasko. Pambata naman ang tema ng Christmas display sa Kapitolyo ng Ilocos Sur. Bukod sa mga laruan, may mga regalo rin na pinamimigay sa mga bata. Nagliliwanag ang paligid ng Kapitolyo dahil sa mga Christmas lights na isinabit sa mga puno. Binuksan na rin ang dancing fountain sa harap ng Kapitolyo na sumasayaw sa iba't ibang Christmas song. Para ka naman naglakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo sa mga Christmas display sa Tagbilaran City Hall. Tampok doon ang iba't ibang tourist destinations sa India, France, Hawaii, Denmark at marami pang iba. Perfect bonding activity ito sa mga magkakaanak at magkakaibigan na mahilig mag-selfie at groupie. Sa Brussels, Belgium naman, magpakabusog kasama si Santa in the Sky. Kapag nakastrap na ang lahat ng customer sa Malasling na restaurant, sisignal na si Santa Claus para umangat ito sa taas na 35 metro. Kaya bukod sa masarap na pagkain, may enjoy pa ang napakagandang view sa syudad. Jay Sabale, GMA News. Mga kapuso, tuloy-tuloy ang ating pagbabantay para sa kinabukasan ng Pilipinas. Naway palagi nating isabuhay mga katagang dapat tama para sa bayan. Para sa ibang balita, bisitahin ang aming Facebook page at i-follow nyo rin ang aming official Twitter account. Maaari nyo rin kaming mapanood abroad sa pamamagitan ng GMA News TV International. Samahan nyo ulit kami bukas, alas 9 ng umaga, sa ngalan ng aking co-anchor na si Cara David. Ako po si Howie Severino, naghahatid ng News to Go.